Wow. First and foremost, wala akong balak kalabanin yung hari ng QC. Kami may-ari neto. Nandito lang ako para mag-discuss ng topic which is usap-usapan na din kahit noong mga panahon na wala pa yung tinaguriang super rookie ng 2023. If hindi mo pa kilala si Hev Abi or Hevnem, hindi ko pa din siya kilala. Bukod sa eksena na ginagawa niya sa rap game, wala pa akong marinig o makita sa mga article kung ano yung kwento o personal life niya. Ang tanging nakita ko lang is yung real name niya which is Gabriel. Flow ni Hev Abi, wiki wow, walas kung pumitik. Kung wala ko dito ay madilim, kuha madami para dividend. Nagsimulang sumulpot yung pangalan niya last year dahil sa kantang to. Di niya daw kilala si Hev Abi, pakisabi na lang sa bitch na yan ako ang god. Yeah. Kung saan in-introduce niya yung Downtown QC kung saan siya lumaki. Honestly, doon ko din siya unang narinig and simula nun, hindi na ako tumigil na pakinggan siya. We can say na si Hev Abi ay isa sa mga prime example kung gaano kalaki yung impact ng social media sa isang artist ngayon. And I think TikTok yung may pinakamalaking ambag sa bagay na yon, kaya maaaring narinig mo na rin yung mga kantang to. Alam mo ba girl, pagka wala ka dito, promise ako concerned. Wala akong tanong, pero meron kang sagot. Nasa era na talaga tayo na hindi na kailangan ng radyo, TV, malaking kumpanya na susuporta sa'yo para gumawa ng pangalan sa industriya. Pero alam nyo ng lahat to, wala nang bago sa sinasabi ko. Marami nang umusbong sa iba't ibang industriya sa pamamagitan lang ng social media. Ang tanong na lang is, bakit si Hev Abi ang nasa itaas ngayon? Nakilala siya sa estilo na may malumanay na tono sa pagkanta pero may angas yung lirisismo. Kasi ngayon mo lang narinig yung ganitong rap, tipong maluwag na maong tsaka balikong kap. At sa paggamit niya ng mga slang or street words na ibinabagay niya sa mga lyrics niya na para nangaharana gamit yung rap na pasok sa taste ng mga tao ngayon. Parehas tayo nag-iingat lang, oh baby, alam kong alam mo. Matagal na akong fan ng music pero wala akong talent sa music. Pero based on my own observation, ngayon lang ako nakakita ng mainstream rapper sa Pilipinas na naihiwala yung salitang Jejemon sa pagiging rapper. Kasi simula nung nauso yung salita na yun na yung naging number 1 na pang-insulto sa hip-hop culture dito sa Pilipinas. And siguro dahil gumagamit din siya ng hindi mga over-excessive na beats, yung mga kanta na pwede mong patugtugin sa pagtulog. Bagong pera, bagong buhay, baby, walang drama. Kahit hindi madali, gusto mo sumama. Well, hindi ko pa rin makita yung sapat na dahilan. Dahil marami ng artist yung gumagawa ng ginagawa niya simula pa noon, pero hindi nakatungtong sa kung nasaan siya ngayon. Sasagutin ko na lang na maaaring dahil sa karisma, porma, sipag, talento, swerte at timing ng mundo na deserve naman niya. Pero sabi nga nila, pag nasa itaas ka, mas maraming tao ang hanap at makakakita ng butas sa'yo. At sa sitwasyon ni Hev, malaking butas yon. Ang pinagkaiba lang, hindi niya tinatago. Ang malaking issue ng karamihan sa pag-usbong ni Hev ngayon ay ang paggamit niya ng beat or even lyrics sa mga kanta na maaaring narinig mo na. Papapaero, papapaero, papapaero daw ako. Papapaero, papapaero, papapaero daw ako. Oh, akala ko ba di ka pumapatol sa di ko magastos? Don't play with a dog. Bow, 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 bow. Yeah. Bow, 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 bow. What you doing, son? Digging that pussy. Kagaya nga nasabi ko kanina, matagal ng issue ang beat, flow, lyrics grabbing, hindi lang sa Pilipinas pero sa buong mundo. Tinatawag to sa hip-hop na sampling, or yung pagkurot mo ng isang tono or kahit na ano mula sa isang kanta na ginawa ng iba, then gagamitin mo to sa sarili mong material. At sobrang dami ng artist yung gumagawa nito simula pa noon, at kahit yung mga mismong idolo mo ay maaaring nagawa na to. Uptown, funk you up. Uptown, funk you. I got a feeling. Spice, baby. I know when that hotline blink. Demon just got out of can. I gave my. I like bitch, you was your mess. Ay, can't keep my dick in my pants. Ay. At hindi lang sa rap music nangyayari to, kundi sa lahat ng genre sa musika. You want me, I want you, baby, my sugar boo. All day, all night, party to the sun. All I need.
At syempre sa Pilipinas. Pitpita na ba na bayag? Sige palagto, baka di kayo na-inform na ngayon ay halimaw na yung batang uhugi na dati nyong inignore. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Ang pinaka maganda na lalaki. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love. Is this really acceptable? Well, gusto kong unahin ko ano yung meaning ng originality. I think kapag naririnig natin yung word na yon, naiisip natin agad ay walang kagaya, nag-iisa, pagsisimula ng isang bagay na hindi mo pa nakikita, naririnig, wala pang taong nakaisip na gawin yon kahit kailan. Pero mukhang nandun yung meaning niya sa word na yon. Origin, which means may pinanggalingan na ideya mula sa iba. This issue is hindi lang sa music nangyayari. Makikita mo rin to sa movies, inventions, even sports at sa lahat na ata ng bagay. So, kung isa na tong common event sa history, ibig sabihin ba nun justified na yung mga ginagawa nila? Well, para sa akin at kahit sino naman, natural sobrang sakit makuhanan ng bagay na pinapahalagahan mo, pinag-isipan mo mabuti at binigay mo yung buong puso mo. Pero, iiwan ko na lang dito yung tanong na, ang mga bagay ba na naiisip mo ngayon ay ang mga bagay na hindi pa naiisip kahit nino man simula noong unang panahon? Wala ka bang pinagkuhanan ng inspirasyon? Kasi kung oo at meron, sigurado ka ba na ang hawak mong ideya ay orihinal at nag-iisa sa mundo? Lagi namang may good and bad side sa isang bagay. This kind of creativity process or copying pwede makatulong sa ibang tao na makaisip ng bago or mas magandang idea. That may cause ng malaking pagbabago na hopefully maganda para sa isang community. I mean, kaya nga tayo nakarating sa stage na to. Dahil sa ideya na nagmula sa isang tao, at sa isa pa, at sa isa pa, at sa isa pa, at sa kanilang lahat, at sa mga nagpapatuloy pa ng nasimulan ng mga nauna. And even after thousands of years, natututo pa din tayo sa mga taong nagtayo ng pundasyon sa sibilisasyon na kinabibilangan natin ngayon. If gagawa ako ng analogy, si Bobby ay parang si Robin Hood. Kilala siya na kumukuha sa mga nasa itaas at alam yun ng lahat. Kaya nagiging justified dahil nakikinabang tayo mga simpleng tao at ini-enjoy lang natin yung obra niya. Or in Filipino saying, basta ang mahalaga wala siyang tinatapakang tao. Or pwede ko din siya ikumpara kay Stephen Curry na inihulma lang din yung playing style niya sa iba pero inimprove niya ng sobra yung natutunan niya, nag-cause ng bagong era at inspirasyon sa mga manlalaro. At kahit anong galit ng mga taong hindi makatakas sa nakaraan, hindi mo maitatanggi na deserve niya yung spotlight. As a fan of rap games, simula noong mga panahon na tambay lang ako sa computer shop noong bata ako, sobrang saya na makita na mas marami ng tao yung nakaka-appreciate ng rap genre today sa Pilipinas. Akala ko matagal pa yung bagong batch na hihigit or papantay kila Al James, Shanty, Wayan, Because, Josh Hush, Kio, Allison, Manila Gray at ng iba pa noong 2017 to 18. At sa kabuuan ng Filipino hip-hop community, huwag natin kalimutan yung mga taong kagaya nila Easy Meal na recently merong collaboration with Eminem. Like, seriously, Eminem. At tayo pa rin yung may pinakamalaking rap battle scene sa buong mundo. Bukod doon, ang dami pang mga bagong talented artists at kahit yung mga datihan sa game ay nai-inspired magluto ng mga makabagong tugtugan. For fans, haters, or normal listeners, for me, never stop criticizing. Pero iba yung kritisismo sa pangungupal. For me, criticism is a good way to inform ang isang artist or kahit sinong well-known figure na magsilbing paalala na, par, alam namin yung ginagawa mo. And maybe it will help them to push for an improvement or change something. Ikaw na ang bahala sa sarili mo opinion sa issue na to at kung paano mo ipaprocess yung sakin. Regardless of what you think of him, he already made it. At kahit mapuno ka ng galit at puot, hindi mo maitatanggi na kapag lumipas yung panahon, kagaya nila Flo G at Skosta, na kinukutsala ng mga tao ng mga panahon na nagsisimula lang sila, mamahalin at mamimiss mo rin yung nakikita mong era ngayon. At sa oras na may sumulpot na naman na panibagong artist sa future na may dalang mga bagong pakulo, maaaring si Gabriel naman ang ipagmamalaki at ipagmamayabang mo sa henerasyon na yon. Medyo nakagdamit din ang punong baga ay sa o pagkadating ng kasawa mo kamusta? Kamo halos na tagalan din ako alas dos na nahihiro na ako tapos sa buka mag-isayo.